Isa sa tinitignan ng opsyon ng Department of Energy ang pagkuha ng crude oil sa Russia. Pero para maging posible ito, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan munang hintayin ang hiniling ng pamahalaang Pilipinas sa United States na palawigin pa ang temporary waiver sa US sanction na nagpapahintulot sa ilang bansa tulad ng Pilipinas na makabili ng crude oil sa Russia. We have communicated with the Department of Foreign Affairs for another window or extension of the lifting ng embargo. So they have communicated this with our ambassador in the US. We're awaiting for their response, pero we're very positive on getting this other window. Ayon sa kalihim, kahit papaano ay makakatulong ang crude oil mula sa Russia para manatiling sapat ang supply ng langis sa bansa. We wanted to open the Russian window because we want more options. Diversification kailangan para hindi tayo dependent sa isang country lang. Bukod rito, may iba pang bansa na tinitignan ang ahensya na mapagkukunan rin ng langis. Hindi lang naman kasi Russia ang nagpo-produce. Ang South America meron din. Sa Colombia, Argentina, halos lahat sila niyan sa South America meron. Even Canada, US. Sa kasalukuyan, nananatili namang maganda ang estado niya ng supply ng petroleum products sa bansa. Ngunit didepende pa rin ang lahat sa mangyayari sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barkong may dalang langis. 50 days on average on all the products. The current gas level is about 57. For LPG is 36. For kerosene is 105 days. Then diesel is 49 days. And then gasoline is 54 days. Ayon pa sa kalihim, mayroon na rin silang ginagawang pangmatagalang solusyon para hindi na umasa ang bansa sa diesel na nanggagaling sa Middle East. Kabilang narito ang pagsusulong ng dagdag na renewable energy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.